Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, ari na sa pungsod, nagpiyansa sa mga kaso sini sa Sandigan Bayan. Mabilog, magapauli sa Iloilo City, suno sa iya abogado. Mga residente malapit sa tiilan sang Mount Canlaon, ginahanda na nga iga-evacuate sa kahangawa nga posible liwat nga maglupok ang bulkan. Paglagas ang driver sa traditional PUJ nga may dala nga kutsilyo sa driver sa modernized PUJ sa Iloilo City na hulikap. Kag pagtanom sang orchids sa nga himuon nga hobby kag palangabuhian. Paano ayhan? Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kauna naman yung Kapusay and Pratos Live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nagabot na diri sa Pilipinas. Anay Alcalde plano man nga magpauli sa Iloilo City, suno sa iya abogado. Si Kim Salinas, nakatutok. Matapos ang 7 ka tuig sa nagbiya sa pungsod, si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, bangod sa pamahog sa iya kabuhi, liwat na ini nagtapak sa Pilipinas kahapon. Ini ang ginkumpirmar sang legal counsel sa Anay Alcalde nga si Attorney Jeric Hucaban. Suno sa iya, malipayon si Mabilog nga nagsugata sa malapit sini nga mga biyan pasado las 11 kahapon sang aga. Makita mo biskan nga kapoy na si Mayor, makita mo ba lang kalipay niya? Lalo na sang nagkitanay kami at tumanang iya madamo sang iya mga abyan. Gilayon nga nagsungka si Mabilog sa National Bureau of Investigation tuhoy sa mga kaso sa iya sa Sandigan Bayan kag sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagpiyansa man ini sa among adlaw. Suno kay Hucaban, isa sa mga mayor nga rason sa pagpauli ni Mabilog, amo ang pagklaro sang iyang ngalan matapos ginbansagan drug protector. Pati man ang paglimpyo sa ngalan sa syudad nga gintag nga Shabalais City. Sa statement nga ginpost ang asawa ni Mabilog nga si Marivic sa iya social media account, ginpatag niya nga iya ini ginpahanugutan nga magpauli bangod kinahanglan ni Jed nga ibalik ang kadungganan sini kag proteksyonan ang iya legasiya. Buwas magatambong si Mabilog sa Quad Committee hearing sa Kamara kung makabaton ini isang imbitasyon. Para mapabaluman sa publiko kung ano man ang natapos siya. Kag ang iyang ultimate goal is really to vindicate himself. Magluwas ni nahidlaw man kuno ang alkalde sa syudad sang Iloilo kag mga suod nga abyan kag paryente rason nga nagpabot siya gini nga magpauli sa Iloilo City. Sa pamangkot kun sano Soonest time possible. Kaya excited na siya mo kay kagapon do huway pa huway ang tawag sa iya balas ang iyang mga amigo kag mga kilala dira sa siyudad sa Ilog. Sa subong, prioridad anay ni Mabilog ang paghitso sa mga kaso kriminal batok sa iya. Wala man ginkumpirma ni Hucaban nga may natala na nga pagkitaay si Mabilog kag si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Samtang wala naman ginkumpirma ni Hucaban ang huring-huring nga mapadalagan si Mabilog sa 2025 midterm elections. Wala mo gin maistoryan sa madalo nga isyu eh. Pero makita mo sa iya siyempre nga may huyog yapon siya nga parte pagabot sa politika ano gid siya interesado gid siya. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Karibalantayan, mga residentes ng La Castellana na La Carlota City sa Negros Occidental, nagapreparar na nga mag-evacuate pananglitan. Magpadayon aktibidad sa Mount Canlaon. Pagdayog, nabasagan sa pila ka lugar. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagaamat-amat na sa pagpanghimos ng gamit ang pamilya Bibauco sa Barangay Araal sa La Carlota City sa Negros Occidental. Mas maayo kuno nga samtang temprano. Preparado na anuman nga oras na magdeklara sang forced evacuation bangod sa aktibidad sa Mount Canlaon. Tinanghimos mo kami, nagpreparar mo kami sa mga amon nga dalalon.
mga kwandae, mga papilis namon, pagka mga bayo. Humaling kahapon, nabatyagan sa mga ini ang pagtayog sa lugar. Akong isa gahigda ka, mabatyagan mong gagalingin ka, tayogin man niya. Muiga kabalaka ka man matigulang ka pa itong aslingo, anhon mo pagdala to kay may di mo daan kalakat. Magluwas sa Barangay Araal, ginatutukan man ang Barangay Yubo, San Miguel, kaghagimit nga malapit sa bulkan. Ginabisuhan ng mga residente nga magpreparar na ang mga klase sa nasambit ng mga barangay. Ginsuspindi naman. It goes to level 3. May sityo na ta siguro nga sa barangay. Nga ma-force na kami kung level 3. And then kung level 4, may preemptive tapos may force na sityo. And then force evacuation ang apat ka barangay siguro. Pero preparado naman ang mga evacuation center natin. Sa Barangay Mansalanao sa La Castellana, nagapangaman naman ang mga residente. Bangod na dudla na sa na-eksperyensya sa nagligad ni Hunyo sa naglupok ang Mount Canlaon. Kulba, ma'am Oo, tapos gina, doon na kulbaan. Problema man kay nag-ulan ba? Kaysa nagligad, wala ako gindali-dali lang ba, ma'am? Tido wala mayong kapreparar. Sa abiso nga ginpagwaas ng LGU, ginapahanumdom sa mga pumuluyo nga likawan na magsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Sa sulod ng 24 oras, 337 volcanic earthquakes ang namonitor sa Mount Canlaon. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan nga nagbuga sa masobra 9,000 tonelada sa kasupre. For mga areas na affected sa sulfur dioxide, medyo mataas ang ginapagwa ng concentration sa sulfur dioxide sa Canlaon. Ang aton nga recommendation is that you limitahan ang exposure sa SO2, avoid outdoor activities. Upod Garuel Banggoy, Aidin Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, traditional PUJ driver nga may dalang kutsilyo samtang ginalagas ang driver sang modernized PUJ nakuhaan sa video. Magtimbang nga bahin nagpaathag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Viral ang nga video sang isa ka driver sang traditional PUJ nga makitaan nga naglaga sa driver sang isa ka modernized PUJ samtang nagauyat sang kutsilyo. Makitaan man ang daw pagsinggit sang konduktora sang modernized PUJ sa driver sang traditional jeep. Ini ang natabo sa Haro Plaza pasado 1:00 Lunes sang hapon. Nakilala ang driver sang traditional jeep nga si Romulo Trabucon. Samtang ang driver naman sang modernized PUJ amo si Mark Lagradante. Lunsay ang mga ini, nagaruta sa Tagbak pakato sa Iloilo City. Suno kay Mark, makapila siya ka beses kagin balabagan ni Romulo, halin sa isa ka mall sa La Paz. Sang nag-abot sa Haro, diri na, kagin palapitan sa ni si Romulo agod kumportahon, dala ang tubo. Apang nakibot siya, sang naghunos ang kutsilyo si Romulo. Gani giliyon ni nagbalagyo. Kundiin ko makadto, dito man sa Japon. Doar pang aritargid ang tuyo ya sa akon. Hasta nagabtanay kami sa Haro Plaza. Sir, kunto ya, istorya man lang sa iya. Pero dalagali, preparado na sa gali ya. Ti kun way ka sang kontra sina, nga madala ka sang kutsilyo. Depensa naman ni Romulo. Gincut siya ni Mark sa center line sa Luna Street malapit sa La Paz Market. Pag-abot sa Haro Plaza, nakibot nga ginpalapitan sa sini nga may dala nga tubo. Naghunos lang inisang kutsilyo bilang depensa sang iya kaugalingon. Nga, makakuha ko to siya kung lahi ko dali tubo. Nga, lagang ko yan tadlo. Iya, malusot sa di. Nagdasigwan ko yung makwanya di sa kalusot eh. Di mangakig si iya. Gilayon nga ginrespondihan sa kapulisan kag sang kagawad sa Barangay Benedicto Haro ang insidente. Nag-areglohan na iman ang duwa. Gin-turn over naman ang kutsilyo ni Romulo sa kapulisan. Ginareglok man sila, nagpasugot man sila, kagaraman ng duwa ka pulis. Bungod sa insidente, ginpatawag sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative ang ila driver nga si Mark, kag ginwarningan. Nagpasa si Mark sang letter of explanation sa kooperatiba. Dapat hindi kayo magliwat sang muna. Samtang gabi butang sa Mayo. Padayon nga nagapahanumdom ang otoridad sa mga driver nga mangin mapinasinsyahon sa dalan agud malikawan ang mga insidente sang road rage. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga biktima sa aksidente sa Calaboa, Leganes, lunsay nakaangkon sa mga pilas sa ulo. Mga tagiya sang salakyan kinahanglan nga siguraduhon ang pagmintinar sini antes magbiyahe suno sa LTO 6. Si Jen Kilantang Sasa nakatuto.
Makitaan sa litrato nga dugoon ang duha ka mga lalaki nga naipit sa sulod sa nagatakilid nga wing van. Ang mga ini amo ang driver sang wing van nga si Ryan Ramos kag ang pahinante sini nga si Nino Miranda antes marescue kahapon sa Kalaboa, Laganas, Iloilo. Bangod sang impact sang pagbungguanay sang wing van kag cement mixer truck nga ginamaneho ni Fermin Gamarcha Jr. Lunsay nakaangkon sa mga pilas sa ulo ang mga biktima nga gintunaan sang kamatayon ni Gamarcha kag ni Miranda. Samtang estable naman ang kondisyon ni Ramos kag ang isa pa sini nga pahinante nga si Jomar Sonza nga ginabulong pa sa ospital. Sa investigasyon sang kapulisan, naglupok ang goma sang wing van, rason nga nagsaylo ini sa piyak nga lane kag nagbunggo sa nasumala nga cement mixer truck. Halin ang mixer truck sa oton nga may karga nga semento kag padulong sa Banate. Samtang ang wing van ang halin sa Aklan nga naga-deliver sang Ilimnon kag pakadto sa Iloilo City. Posible mas madasig man mas madasig-dasig ang madasig ang dalagan sang wing van. Iti gamay siya, compare mo siya sa cement mixer nga although madasig man, iti mas mabugat ang iyang karga. Daw hindi mabaton sa pamilya Gamarcha ang nadangtan sang ilahimata. Suno sa asawa sang biktima, mapisan kag responsable ang iyabana. Nagalibog naman ang ulo sang asawa kung paano sinibuhion ang duha nila kabata. Sila nga mabiyahe ako lang kay inugidalaw at sila nga sambugas. Wala kita kuya saway sa iya, wala man nagkapanigarilyo. Hindi na sa sila nga pabaya sa kabataan niya ginauna, ya ginayamam niya, pamilya, ya gito. Panugyan naman sang Land Transportation Office Region 6 sa mga motorista. Siguraduhon nga na-checkar kag kondisyon ng salakyan antes magbiyahe. Lakip diri ang battery, suga, tubig, preno, hangin, gas, makina kag groida. Dapat may proper maintenance, no? Kung company owned na, dapat may aragid siya. Proper checking before sila mag-take off, no? Kasi siyempre ang mga wing van na dapat nakarga. Dugang pa sang ahensya nga dapat magsunod sa speed limit. Kung nagabiyahe sa highway, dapat ang maximum speed yara lang sa 80 kilometers per hour. Natala na nga mag-atubangay ang mga pamilya sa biktima kag kumpanya sa Biyernes. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Papuso pagtanom sa orchids, sarang himuon nga palang abuhian, magluwas sa Kalingawan. Malapad nga orchids farm sa Bacolod City, Lagawan, ta sa pagtutok na Eileen Pedreso. Matahom, mahamot, kag madinoagon. Ini ang paglaragway sa mga tanom nga orchids. Ini nga scenery, imo makitaan kag ma-enjoy sa isa ka farm sa Barangay Granada sa Bacolod City nga may kalaparon nga 2 ka ektarya. May Gyrac Classic, Gyrac Gold, kag madamo pa nga sahi sa orchids. Initanan, nag-ati sa mga kamot ni Pedro. Tuig 1994 pa nag-umpisa ang hilig sini sa orchids. First kita yaan ang ko nga na-employment sa laboratory ng orchids. Sa school, wala man na tudlo, di ba? Pero simple gitudloan na training na dito ko nakatuon sa paano masagot sa orchids. Ginpakingbahi ni Pedro sa news team ang proseso. Halin sa seedlings, kinahanglan nga butangan sa fertilizer ang orchids agud manami ang pagtubo sini. Sa tion nga magtaas na, butangan sang gravel o kon mga bato agud magsuporta. Balanse sang tubig, fertilizer, init sang adlaw, temperatura sang hangin kag hands-on nga pag-atipan ang tips kuno sa maayo nga pagpadako sa orchids. Mas longer yung lifespan sang lifespan sang flowers sang orchids kumpara sa mga rose o sa iban nga mga ornamentals. Importante lang nga everyday gid i-monitor mong imo tanom. Bar mo damo sa factor nga nagaano mong insaktong medium sala na ng pagtubo niya. Ang sadto habi lang, subong nangin pala nga buhian. Diri sa masami naga-order sa orchids para sa naglailain nga okasyon, hindi lang sa Bacolod City kag Negros Occidental, kundi sa iban pa nga bahin sa Western Visayas. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Maka-eksperyensya sa mahina nga pressure o kung wala gid sang tubig nga nagatubod sa gripo sa mga konsumidor sa distrito sang Haro sa Iloilo City, sumugod alas 11 karon sa gabi tubtob alas 3:30 buwas sa kagahon September 12. Inibangod sa water audit activity nga ipatigayon sa Metro Pacific Iloilo Water nga magasugod sa ungka pavia tubtob sa Haro Plaza. Gani sa mga nagagamit sang tubig sa among mga inoras, magtipon na para hindi kamo maapektuhan. Amat-amat naman nga magabalik ang normal nga water supply pagkatapos sang amo nga aktibidad. Ini ang GMA Regional TV,
One Western Visayas. Mga kapuso, 13 oras nga power interruption ma-experiensyan sa madamo nga konsumidor sa Ileco 1 sa Sabado. Samtang pila ka minutos nga power interruption na-experiensyan sa Mandurriao, Kagharo, bangod sa aksidente nga nagluntad sa Haro. Si John Sala nakatutok live sa Banwa sang Uton sa Iloilo. John? Jerd, importante ang kuryente sa aton pang-adlaw-adlaw, ilabi na sa mga negosyante. Gani madamo ang naalarma sa ginapaabot nga 13 oras nga brownout sa Sabado. Nagadepende sa kuryente ang negosyo na Dayfred, ang ila barbershop at cafe sa Banwa sang Uton ang nagbukas ang damlaglang. Gani importante nga tayuyon ang negosyo. Apang sa Sabado, lakip ang Banwa sang Uton sa maka-experience sang 13 ka oras nga power interruption. Wala kami sang generator pa. So kung mag-brown out, maapektuhan kita nga mga operation kay wala kami sa power supply. Magluwas sa Banwa sang Uton, madulaan man sa kuryente halin alas 5 sa aga tubtob alas 6 sa gabi ang madamo pagid nga mga kabaduhanan sa 1st kag 2nd district sa idalom sang Ileco 1. For the 13 hours na power interruption on Saturday, September 14, is ang aton nga continuation sang wood pole replacement, no? Along sa aton nga 69 kV na Santa Barbara to Miagaw-Hamtig nga line. Samtang na inapektado naman sang 8 oras nga brownout sumugod alas 6 kay na sang aga tubtob alas 2 subong hapon ang mga porsyon sang Balabago, Quintin Salas kag MV Hetsanova sa Haro, Iloilo City. Suno sa more power, rason sini ang pagkayo sang nagalaylay nga mga kable sang kuryente. Ang power interruption ang original nga schedule sang Setyembre 1. Patag sang more power, may ginpagwa sila nga advisory antes sini. Samtang naka-experience man sang pila ka minutos nga power interruption ng mga area sa idalom sang Mandurriao kag Haro substation sang more power kay na sang aga. Suno sa more power, aksidente nga natandog sang frame nga ginapasaka sang isa ka trabahador sang isa ka establishmento ang ila main line. Natandog niya ang 69 kV lines naton samtang ga-install sang window frames, no, sa isa ka building dira sa may Commission Civil. Padayon pa ang ginabulong ang biktima sa ospital. Jerd, suno sa NGCP, pagabayluhan ang mga kubaon kag dinumaan na nga mga wooden posts ang steel posts kag igahalin man ang mga linya sang kuryente. Gani kinahanglan nga mayara gid sang power interruption na good safe ang mga personnel sang NGCP. Jerd. Maraming nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Aklanon nakuhaan sang illegal nga droga sa drug bypass operation sa Bacolod City. PCBO ginatutukan ang posible pagpasulod sang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod sa nagahirapit nga masker season. Yaring balita ang atong gintutukan. Balik sa prisuhan si alias Alog sang probinsya sa Aklan matapos makuhaan sa suspected Cebu nga nagabulo sa masobra 370,000 pesos sa operasyon sa kapulisan sa Barangay Singkang Airport kahapon Setyembre 10. Naresto man ang live-in partner sini kag isa pa ka babae. Tuig 2014, sa napreso man ini sa probinsya sa Aklan bangod sa parehong kaso. Sunod sa kapulisan, nagpadulong si alias Alog sa Bacolod City kag nagnegosyo apang nagbalik sa illegal nga aktibidad upod ang kagugma. Ni sila sir, board ni sila sa Barangay 36 kag na-monitor tayo sila ni sa gahulog sa area namon. Samtang, agud masiguro nga hindi makasulod ang supply sa illegal nga droga sa nagahilapit nga pagbukas sa Maskara Festival 2024, hugod subong kaya ginamonitor sa kapulisan ang pila ka drug personality sa syudad. As early as now, may mga recovery ng mga lagko. It's because of the information that is coming or that we receive. Ginabantayan man ang mga nalakip sa drugs watch list kag posible operasyon sang mga ini. Sa utok sa mga drogista, once may ginaposes silang illegal drugs, i-dispose nila na mintras may mabakal. So, it doesn't mean na makuha ko subong sang drugs, in preparation, gidnitanan sa maskara, itaguon ko lang. Sa tinalikdan nga Sabado, malapit 7 milyones pesos nga balor sa Cebu ang nakuha sa suspect nga tuyo kuntani magdulong sang supply sa Bacolod City halin sa San Carlos City. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Atrasado nga aganan Hibaw-an Road Project sa Pavia ginareklamo sa mga residente kag motorista.
Liquidated damages ang kontraktor nagdangat na sa 400,000 pesos. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Perwisyo ang ginatuga sa nagalabay nga mga motorista kag residente sa nagapadayon nga road reblocking sa Pavia, Iloilo. April 2024 sang ginsugura ng aganan hibaw-an road reblocking project kag Agosto pa kuntani ang completion date. Apang wala pa sa gihapon ini mahuman. Ano yung traffic kay? Gadugang bagay ng traffic kung may muna eh. Gusto ko matapos dayon. Balaki syempre tag-ulan daan subong. Isa cosman sang bahait. Lakip sa apektado sang proyekto ang mga negosyo sa lugar. Perdi na gid ang negosyo namon apektuhan na gid hina nagikatama amon nga baklanay. Bagay nga ginpatawag na sa Joint Committee hearing sang sangguniang panlalawigan ang kontraktor sang proyekto. Suno sa Committee on Infrastructure, 64% ang negative slippage o kung delay sang kontraktor sa diin malapit 600 meters pa lang ang nahuman sa 1.2 kilometers nga proyekto nga nagabalor masobra 13 million pesos. It's because nga, if not always, but most of the time, ang gobyerno naton ang nabutang sa disibintaha. Ang paluluoy pirmi aton gobyerno, meaning ang gobyerno ta pirmi lang delay. Lakip sa mga kabangdanan sa atrasado nga proyekto nga ginpahayag sang kontraktor among maulanon nga tiyempo kag reklamo sa mga residente nga magahod ang mga heavy equipment rason hindi sila makatrabaho kun gabi. Bangod sa delay, ginasukot sang provincial government sang liquidated damages ang kontraktor nga nagabalor sang 6,000 pesos kada adlaw kag may kabugusan nga 400,000 pesos. Ginatiwan sa news team nga makuha ang bahin sang kontraktor. Nagpasalig naman ini sa komitiba nga matapos ang proyekto sini nga Setyembre. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Exciting makapuso of the naton ang mga daunhon sa pagselebrar sang Pasalamat Festival 2024. Sa Sabado na September 14, opisyal nga buksan ang selebrasyon sa isa ka opening salvo. Pagasundaan sang pagpakilala sang hiyas sang Dao candidates. Kag syempre, alas 9 ng gabi sa Bao Dao Public Plaza, iwato ng aton Kapuso Fiesta. Kita na kita kag magbanding, upod ka na John Lucas, Faith De Silva kag E.A. Guzman. Kita-kits mga kapuso! Ginaimbita ko gikamotanan sang isa ka selebrasyon nga puno sang kinasadya kag pag-ambitanay sa amon nga ginapabugal nga Pasalamat Festival 2024. Optin ninyo kami sa pagsinaot, pagkinadlaw, kag pagkalipay. Mapuso nagbaskog pagid ang bagyo nga yara sa Gua sa Paragon Philippine Area of Responsibility. Isa na ini ka tropical storm nga may international name nga Bibingka. Unihini nga nasiblatan sa kalayon nga 1,955 kilometers east sa southeastern Luzon. Sa nakatungdan ang direksyon singi sa kadesigon na 25 kilometers per hour. Sunod sa Pag-asa, posible nga Biyernes o kung sa Biyernes ini masulod sa par, apang hindi ini magdugay, kung pwede sa kanto lang ini sang par mag-aagi. Kung magsunod sa par, pagkatawagon ini nga Bagyo Ferdy, manubo ang tsansa nga maglandfall apang pabasko kung sining habagat. Gani mag-ulan o kung magadalas ang ulan, liwat sa dakong abahin, sang pusod sa mga masunod inadlaw. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, ug Negros Provinces. May mabaskuman nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa baha o kung landslide. May chance man sa ulan sa ibang pa ka lugar sa Pilipinas. Mga kapuso supervisor sa isa ka naganegosyo sang lumber arestado matapos makuhaan sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu sa Molo. Si John Sala nakatutok. Wala na nakapalagpas sa makatapos ang Regional Police Drug Enforcement Unit. Ang newly identified kag high-value individual nga si alias Boss matapos makuhaan sa 1,020,000 pesos nga baloro sang suspected shabu sa drug bypass operation sa Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City kagabi. Si alias Boss ang supervisor sang ilang negosyo nga lumber. Apang front lang inigali sa iya mga illegal nga transaksyon. Sang ambal sir, ang item nga ni gahalin pa ni sa NCR sa Manila kag ginakarga sang wing van dala sang mga lumber business. Pang-cover lang nila sir para at least matago ang ila illegal transactions.
Duha ka bulan na ini nga nagsugod sa iligal nga aktibidad. Lunsay mga taga-molo ang ginatudlo nga parokyano sang sospek. Dugang paniinot si alias Boss ang kabahin sang mas dako pagid nga drug group. Ang Ambalya compound sila sir sa Liganis nga nagakuan. Manog deliver sila kananda kaga may nagadulong malang sir mo. Kaga may mga suki na sila sir sa city na balidugay nagailang familiar sir. Kagamo lang ito ilagi na saligan. Samtang balik presohan naman ang anay durugista nga si alias Manny kagang anay tukang surrendering nga si alias Tol matapos makuhaan sang 170,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa drug buy-bust operation sa barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Nadakpan ng duwa matapos nga magdulong sang supply sa ila ka transaksyon. Madugay na gid paidalom sa monitoring ang duwantes ginkasang operasyon. Padayon pa ang ginahibalo sa kapulisan ang ginakuhaan sang duwa sang ila supply. Ubod kay Hans Tisherto, John Sala. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nag-resign na sa iya pwesto bilang head ng Public Safety Management Office ng Iloilo City Local Government Unit si Jack Conlu. Ini matapos ng ginaprobahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang resignation letter sinis ang Setyembre 10, Miyerkules. Sa sulat ni Conlu, personal kag profesional ang rason sini sa pagbiya sa pwesto. Nagpasalamat man ini sa oportunidad, pagpanghangkat kag tion sa serbisyo nga naghatag sa iya sang mapinuslanon nga eksperyensya. Nagpasalamat man ini sa LGU kag sa mga Ilonggo nga nagsalig sa iya. Manog isa kasimana matapos nagluntad ang dakong asunog sa San Carlos City sa Negros Occidental, nagapabilin sa gihapon ng masobre Shin ka mga pamilya sa evacuation center. Sunog sa San Carlos City LGU kalabanan sa mga naapektuhan sa nagluntad ng sunog ang wala paghihapon sa masaylohan. May iban sa ila nga nagpatindog sa temporaryo nga balay agon may isaran samtang ginahulat ang ayuda gikan sa LGU. Hindi naman kumbensido si San Carlos City Mayor Rene Gustilo nga sa opos sang sigarilyo naghalin ang kalayo gani nagmando ini nga tutukan ang investigasyon. Nahibaluan sunod sa LGU nga kilala nga drug-infested area ang balay sa di naghalin ang kalayo. Ginuusisa ng 2 ka persona nga nagapanag-iyas ang balay. Kung mapamatudan sa investigasyon, posible pasakahan sa kaso ang mga inilakip ng isa pa kaupod nila nga nangindulaan matapos ang sunog. Pinapa-investigate pa further ni Mayor Subong ang PNP kagang sa PFP and to do a tactical interrogation and interview. Kaya ang sa balay nga nag-originate na allegedly ano na siya may drug infested area. Mga puso, wala pa man na turnover sa DPWH ang economic highway iko ng bagong adalan sa bahing sang barangay Kabug sa Bacolod City. Posible nga iduso ni Congressman Greg Asataya sa DPWH nga pahanugutan ang mga manugbaligya o kung ambulant vendors nga magbaligya sa lugar. Sunod sa kongresista, bagod makabig naman yung tourist destination na lugar kung sa rin madamo sang magalagaw o kung nagalagaw, dako nga bulig ini sa palangabuhian sang vendors. Aminado ini nga delikadong lokasyon apang istoryahan pa sang LGU kay DPWH ang manginplastada. Agud masigurado nga malikawan ang anuman nga insidente pananglitan nga makaplastar na ang mga ini. Madumduman nga nagpakigsapol ang grupo sa LGU kag naghingyo kay paiway ana ang clearing operation batok sa ila. Pero it's a matter nga i-discuss naman with the DP no once nga officially mabuksan na sa national government. Pero kulang tao mo dati, it's becoming a tourist destination man, local tourist destination. So probably pwede ma-harmonize na ng tanan no, as long as ang safety ma-ensure. Siyam katawa na patay lakip na ang hepe sang kapulisan sa pungsod El Salvador nga si Mauricio Ariasa. Matapos magtibusok ang helikopter nga ginasakyan sa mga ini sa Pasakina District malapit sa border sang Honduras. Si Ariasa ang ginreport nga naga-escort sa leader sa isa ka credit union nga si Manuel Cotto nga akusado sa pagpalasik sang $35 million nga kantidad sang kwarta nga nadakpan sa Honduras. Si Cotto ang isa man sa nagkalamatay sa aksidente. Ang aksidente ang padayon pa nga ginaimbestigaran. Nagtaliwan man ang lalaki nga ginatudlo nagsunog sa Ugandan athlete nga si Rebecca Cheptegei nga gintunaan sang kamatayon sini. Si Dixon and Gemma Marangach nga ginatudlo nga kahagugma sang atleta ang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa isa ka ospital sa Kenya bangod man sa mga paso nga naangkon sa mga ini sa tion sang insidente. Si Cheptegei ang naging representante sang Uganda sa marathon sa 2024 Paris Olympics.
Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.